nawala sa malaimpyernong apoy ang Grabe, oh. tumpok-tumpok na bahay Sunog. sa Isla Puting Bato. Kahit saang direksyon, ang mga tao nagkukumahog na apulahin ang sunog. Sa lupa, todo buga ng tubig ang mga truck ng bumbero. Sa himpapawid, makikita ang mga helicopter ng Philippine Air Force na nagbubuhos ng tubig. Sa dagat naman, kanya-kanyang higop ng tubig ang mga fireboat ng Coast Guard. Buti yan sa dagat maiakyat para sa hindi mga maubos helicopter. ang tubig. Nagmistulang mga langgam ang mga taong nagsisiksikan sa mga kalsada. Marami sa kanila, buhat-buhat ang kanilang mga naisalbang gamit. May ilang masuswerteng nakapag-arkila ng kariton, kaya maraming gamit na nailabas. Pero ang iba, walang nabitbit, tulad ng tinderang si Annalyn. Mga gulay namin, iwanan ho namin kasi sabi ho may sunog. Takbo kami rito, napakasakit po. Sobrang hirap ng buhay ngayon, tapos nasunugan ka pa. Wala na, hindi na namin alam kung saan kami hugot ng lakas. Si Christina naman, unang inilabas sa kanilang tahanan ang dalawang anak na nasa murang edad. Pero sa tindi ng sunog, wala na siyang nabalikang mga ID at papeles. Naisip ko rin nga po kung ano po yung ipapakita ko sa kanila. In case na magbibigay man po sila sa amin ng tulong po. Ilan lang sila sa mahigit 2,000 pamilyang apektado ng sunog. Nasa 1,000 bahay ang natupok at umabot na sa 3,2 milyong piso ang tinatayang pinsala. Pasado alas 8 ng umaga nang sumiklab ang apoy. Lumaki ang sunog dahil dikit-dikit ang mga bahay at yari pa sa yerot kahoy. Pagsapit ng tanghali, lampas 30 na ang mga truck ng bumberong kailangang umaksyon. Pero hindi na bago sa Isla Puting Bato ang sunog. Nitong Abril lang nang maabok ang 2 purok sa lugar. Nasa 1,000 pamilya ang apektado noon. Same factors kasi di naman po magbabago yung mga tao. Nandito pa rin po sila. Dito po Ay, sila. naku, yan ang dapat tulungan ng gobyerno. Yun pa rin po yung mga bahay nila. Yes. Yan ang dapat tulungan ng mga ninyo. Nasaan na yung mga congressman ninyo dyan sa mga distrito ninyo? Yan ang kalampagin ninyo. Kalampagin ninyo yung binoto ninyong congressman ninyo dyan sa distrito ninyo. Pagsisigawan ninyo yung mga congressman ninyo na laging nakaupo lang doon sa House of Representatives, nagpapalamig lang. Ang ginagawa, palaging nag-iimbestiga sa mga Duterte. Pero kayo, na mga distrito niya, pinabayaan dyan. Kaya yan ang kalampagin ninyo, yung congressman ninyo dyan. Dahil pinabayaan kayong ganyan ang sitwasyon ninyo, ni hindi man lang makagawa ng paraan na ayusin yung mga pamamahay ninyo para hindi kayo madaling masunog. Ilang beses na pala kayong nasunog dyan. Tapos ganyan pa rin. Diyos ko po, ano bang klaseng buhay kung ganyan lagi? Sa bagay, yan ang gusto ng mga politikong magnanakaw. Palagi kayong mahihirap, gumagapang sa hirap, bahay kubo yung mga tirahan ninyo, hindi kayo tutulungan dahil kayo ang gagamitin nila panahon ng eleksyon. Kaya yun ang gusto ng mga congressman, na ayaw kayong aangatin ang mga buhay ninyo. Gusto nila lagi kayong ganyan para lagi kayong nakadepende sa kanila at lagi kayong bubuto sa kanila. Yun ang mga utak ng mga politikong mga buaya sa posisyon. Yun. Tingnan nyo, sunod-sunod ang mga kalamidad sa Pilipinas. Nakakaawa talaga kayo. Dahil nga, sinusumpa yung bangag ninyong presidente ninyong inotil. Sabi pa nga ni Sara Duterte, incompetent. Hindi alam kung ano ang gagawin bilang isang presidente. Walang common sense, walang sentido komon, walang utak, kundi ang hilig magpulburon. Kaya yung utak nalalason. Hindi makapag-isip ng tama
para sa mga ordinaryo at mga mahihirap. Yun. Ah. Kayang binanatan ni Sara Duterte ang mga jutang ginina. Dapat lang talaga na banatan kayo ni BP Sara dahil mga wala kayong silbi at ikaw, Lisa Butod, wag kang makikialam. Sabi pa ni Sara Duterte, galing pala sa'yo, ikaw pala ang pakana ng envelope sa DepEd. Na binigay inano mo kay Sara, pinapakita mo, tapos ngayon ginawan ng issue. Ikaw putang ina ka, nalisa ka, satanas ka, wag kang makikialam sa gobyerno. Bakit ba talaga, lagi kang gumagawa ng mga akusasyon, ng mga kabalbalan mong demonya ka, para lang sisiraan si Sara Duterte. Tandaan mo, Lisa Butod, matatapos din kayo. Pagkatapos niyang termino ng asawa mong bangag na Pulburunik Jr., matatapos din kayo. Sunod-sunod kayo ang kaso ang haharapin ninyong hinayupak kayong mag-asawa kayo. At yung pinsan na si Tambaloslos. Mga walang hiya kayo. Sabi ni Sara Duterte, di bulabog kayo, mga kawatan. Kaya pala, ngayon alam na natin, mga taong bayan, kung bakit, kunyari, pinaparade yung pugo, yung mga kakompetensya daw na pugo ni Martin Romualdez. Dahil isa pala siyang may ano sa pugo, kamkam sa pera sa pugo. Kaya yung mga kalaban daw, mga kakumpetensya sa pugo, pinapare daw, sabi ni Sara Duterte. Booking lahat ang mga illegal mong gawain, Martin Romualdez. Tang-ina ka. Grabe ka pala, kakawatan ka pala. Kaya pala, lagi kang nananalo sa takluban dahil yung kalaban mo daw, pinapakidnap or hinaharas. Kaya laging walang tatakbo sa takluban, ikaw laging nananalo. Ganyan pala ang style mong hinayupa ka. Yung ikaw, involved ka sa bribery sa Okada, tang-ina ka. At saka yung pugo mo, smuggling, ano yung sabi ni Sara Duterte? Kam-kam ng pera left and right sa legal at illegal? Sa smuggling at sa druga at sa pugo? Ano yan? Tambaloslos. Kapal ng mukha mo. Reklamo ka pala noon daw campaigning time, nung election time, dahil kinamkam na ni Lisa Butod at ni Bangag Jr. ang campaign money. Lagi kang nagreklamo kay Sara na walang pera. Wala ka palang pera noon Tapos ngayon, bigla ka naging buaya. Kay gutom ka sa pera. Hinayupa ka. Kaya dapat lang talaga pagmumurahin kayo ni Sara Duterte. At para doon sa mga magagaling mag-twist ng mga salita ni Sara Duterte, makinig kayo, mga putang ina ninyo. Lalo na yung ibang mainstream media na pinagbabaliktad yung mga sinasabi ni Sara Duterte. Hindi nyo na tinitingnan yung konteksto sa sinasabi ni Sara Duterte. Ganito ang sinasabi ni Sara Duterte, Mga putang ina ninyo, pati kayo dyan, na mga sa CIDG, makinig kayo. Ang sabi ni Sara Duterte, may nagtatanong kasi about sa security niya. Sinasabi ni Sara Duterte, kapag, pakinggan ninyong mabuti ang sinasabi ni Sara Duterte. Kapag may mamatay ako, may mangyayari sa akin or ipapatay ako, may binibili na siyang tao, sinasabihan siyang tao na ipapatay si Bangag Jr., si Lisa Butod at si Tambaloslos. Yun, ang sinasabi niya dyan,
kapag may mangyari sa kanya, kapag ipapatay siya. Dahil, alam niyo ba na may alam din yan si Sara Duterte sa mga underground sindikato ninyo? Kung ano yung mga ginagawa ninyo. Kaya wag niyong gaguhin si Sara, mas matalino yan sa inyo. Kaya naghanda-handa na rin siya. Pero wag ninyong ibahin yung salita ni Sara kasi ang sabi niya, kapag ipapatay ako nila, may inutusan na ako na patayin din yung 3 iyon. So kung buhay si Sara Duterte, kung walang mangyari sa kanya, hindi siya mamatay, di walang mangyayari sa bangag at butod at kay tambaluslos na buaya na yan. Bakit ngayon pinagbigyan nyo na ipa-assassin? Paimbestigahan nyo na si Sara? Kung ano-ano, mga siraulo kayo. Diyos ko po. Ganyan kayo. Magaling manglinlang ng mga ordinaryong Pilipino para linlangin ninyo at sisiraan talaga ninyo ang mga Duterte. Yun. Kaya itong sunog na to, kalampagin ninyo, yung mga biktima ng sunog, kalampagin ninyo ang congressman ninyo dyan. Dahil walang ginagawa sa inyo. Yun. Sa susunod, wag nyo nang iboto yung congressman ninyo dyan. Kasi sabi pa nga ni Sara Duterte, pagkatapos ng Senate hearing, pag naka-off na ang lahat ng mga microphone sa Kongreso, magsasabi na sila, pasensya ka na, nangangailangan lang kami ng pera dahil malapit ng eleksyon. Ay putang ina, tingnan nyo na, pira-pira lang pala yan sila. So tama yung sinasabi ni Pulong Duterte na mga bayad yang mga yan, bawat hearing. Bawat paninira sa mga Duterte may bayad. Kumukubra pa ng mga sahod nila, tapos pati sa trabaho nila, binabayaran pa sila ng demonyo nilang Panginoon para talagang ididiin na sisirain ang Duterte.